Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Sabi dito, Supreme Court takes action on BP Duterte petition versus House impeachment hearing. Sabi dito, just in, the Supreme Court in bank has ordered the House Justice Committee and other respondents to file their comment on the consolidated petition for certiorari and prohibition with an urgent prayer for the issuance of temporary restraining order filed by Vice President Sara Duterte questioning the constitutionality of the impeachment hearing. The respondents are directed to submit their comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Ito po ang press release. Supreme Court of the Philippines, Office of the Spokesperson, April 8, 2026. Press briefer. Ito. The Supreme Court in bank during its session today, April 8, acted on. Ayan, yung petition na isinampa ni Attorney Strilieto Torion and petition isinamba ni Vice President Sara Duterte versus House of Representatives. The Supreme Court consolidated these cases and without necessarily giving due course in the petition, directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from receipt hereof. The petitioners question the constitutionality of the proceedings. So, yun na yun. That's the normal procedure sa Supreme Court. But to me, this is good news dahil kahapon lang nauna yung petition ni Attorney Streleto Torion at iba pang mga lawyers. Kahapon lang, nagsampa rin ng petition si Vice President Sara. Ngayong araw na ito, tinalakay kagad sa in-bank session and then meron ng utos. Loistro, ang mga respondents sa matandaanan ko is House of Representatives represented by Speaker Bujidi. House Committee on Justice represented by Congresswoman Loistro. And then kasama rin dyan si Senate of the President, Senate of the Philippines represented by Senator Soto. Pinapasubmit sila ng comment within 10 days from receipt of notice. So sa ngayon, ang Senado, wala pa silang masyadong maisagot kasi wala pa naman sa kanila ang kaso. Kaya lang, inunahan na sila ni BP Sara na isinama na. Kaso lang, kasi ito matagal bago, it will take months bago magkaroon ng desisyon. So, baka by that time, kasi inapura itong impeachment na ito, baka by that time, nasa ano na, so, tingin ko, maka June or July, baka nandun na sa Senado ang, maiakyat na sa Senado ang impeachment case ni BP Sara. Kasi sa nakikita ko, meron ng sapat na bilang. Yung 1/3 of congressmen, meron na yan, pipirma na yan, at matutuloy na ang trial ni BP Sara. Yun ang tingin ko. Kaya lang, baka nga, sana bilisan ng Supreme Court ang pagtalakay nito para magdesisyon. Kasi may temporary restraining order na hinihingi ng mga petitioner na itigil. Kasi sinasabi nila na nagkaroon na ng anong tawag doon? Hindi na yung kay BP Sara, pini-question nila yung rules ng Committee on Justice na parang fishing expedition. Yun ang kini-question nila. Ang naiintindihan ko, dapat kung ano lang yung ebidensya
na isinabmit ng mga complainant, yun lang ang timbang-timbangin nila kung may probable cause ba o wala. Eh sa ngayon, parang lumalabas na kulang ang ebidensyang isinabmit ng complainants. Ang Committee on Justice nagkakalap ng mga ebidensya kung ano-anong pinapasubmit ng mga bank record, SALN, kung ano-ano pa. Yun ang inirereklamo na sobra na yun. Unconstitutional na yun. Yun ang ano. So, may nabasa akong, sino ba yun? Retired Justice Ascuña. Parang sinasabi nga na parang nasusobrahan ng Committee on Justice yung kanilang ginagawa. So, ano ba ito? Magkakaroon ba ng strike 2 ang House of Representatives? Kasi yung last year, talagang void ab initio, defective from the beginning. So itong petition ni BP Sara, yun din ang hinihiling sa Supreme Court na i-declare na void ab initio itong impeachment proceedings na ito dahil hindi na nila sinusunod ang naaayon sa batas. But anyway, again, ako personally nagpapasalamat ako sa Supreme Court sa bilis ng aksyon nila. Hindi lahat ng mga petition na ganyan ay inaaksyonan kagad. It will take time, months and years. Kailang ito dahil yan ang usapin ng bayan eh. Impeachment kasi last last year nandiyan na unconstitutional. Unanimous decision ng Supreme Court. Ngayon, parang inuulit na naman. Hindi na naman sinusunod ang konstitusyon. Kaya umaksyon kaagad ang Korte Suprema. So, sana makadesisyon ng Korte Suprema bago magsimula yung trial sa... Kung matuloy man ang trial sa akin, hindi ako kinakabahan. Mas gusto ko pa na magkaroon na ng trial para once and for all matapos na ang usaping ito. Dahil sigurado ako, mananalo at mananalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pang tulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga pangsasing nga di na may mga ulanan. Oo. Salamat po.
Inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.